Hi guys! Tara samahan niyo kami mag-picnic sa ilog. At dahil weekend at magandang weather, nagkaayaan nga kami magpunta sa ilog at mag-ihaw-ihaw. At nagluto nga ako ng chicharon bulaklak at ng carbonara. Sayang nga at panghapon ng duty ng asawa ko kaya di siya makaka-join sa amin. At nagsimula na nga ako maglakad. Nauna na ako sa kanila kasi nga magvi-video pa ako. At nakasabay ko nga itong magnanay at dahil sobrang tirik ng daan, kaya pinatulak niya sa anak niya ang bike para makaahon. Ang witty, 'di ba? Mabilis nga naman makakaakyat pag may nagtutulak. At dahil mainit today, ang dami din ine-enjoy ang araw at nagfo-football. So, dumating na nga ang team scooter. At dahil magva-vlog ako, kaya sa team lakad ako for today's video. Medyo malayo-layo din yung ilog sa bahay, pero kering-keri lakarin pang exercise na din. At ito nga ang view dito sa daan. Puro damuhan lang makikita nyo at mga nagbabike din na lokal. So, nag-stop over na muna kami dito sa puno at inantay namin yung ibang team lakad. At nang dumating na sila, nag-start na ulit kaming gumayak. Grabe ang tirik ng araw. Sobrang namiss namin. Tingin ka nga sa camera, Jobs. Ang sexy mo eh. Hi! Say hi! Oo. Ay, tayo. Nag-vlogger na din si ate. Sa wakas, tapos na talaga ang winter. So, bago makapunta sa ilog, dadaan muna kami sa mga pagsubok. Ito na nga ang unang pagsubok, ang malubak na daan. Hirap dito pag nakascooter kaya prone sa semplang. At sa wakas, malapit na din kami. At syempre, bago pumunta sa finish line, ito na yung sumunod na pagsubok, ang pagbaba. Talaga namang napakatirik niya kaya dapat dahan-dahan lang pag nababa. Suot ko nga din yung knee support bandage ko para safety din sa tuhod ko. Mahirap na baka ma-injured na naman. Onting kembot na lang at nasa ilog na kami. At ito na nga, nakarating na kami sa ilog. Actually, hindi ko sure if ilog talaga to eh. Yun lang talaga tawag namin dyan. Past 3 PM na nga kami nakadating dito at naghanap na agad kami ng mapapwestuhan dahil madami-dami din yung tao. Para sa aming mga Pinoy na nasa baryo, isang pro to na pag gusto namin mag-relax, nakakapunta kami dito anytime. At naglatag na nga din kami at nagsimula na maghukay sa buhangin ng mga bagets. Yung mga lalaki naman, nag-start na din magpabaga para mag-ihaw. Dito sa Germany, kahit mainit at tirik ang araw, malamig pa din ang tubig, kaya naman itong ginagawang refrigerator ng lahat. Pwinesto na nga yung mga drinks sa tubig para mamaya pag ininom na, malamig na sila. O diba, di mo na kailangan mag-cooler dito. Lagay mo lang dyan at mamaya parang galing ref na yan. So, umapoy na nga yung baga namin at nagsimula na sila mag-ihaw. Inuna na nga ang paa ng manok ihawin. Nakalimutan namin magdala ng tong eh. Buti na lang si Harvey, magaling mag-chopsticks, kaya siya ang tagabaliktad ng mga iihawin. At ito na nga ang dala kong carbonara. Pinoy na Pinoy talaga, nasa container pa ng Selecta. At ito naman dala nila Ate Annalyn. Iba't ibang putahe for ulam, at may biko at fries. So, nag-start na nga kami kumain ng mga ready-to-eat baon namin since lahat kami wala pang lunch at yung iba sa amin galing pa ng morning shift. Sarap talaga kumain pag salo-salo, nakakagana at may kachismisan pa. Pagkatapos ihawin ng paan, nag-start na din iihaw yung baboy at manok. Ganito ang eksena namin ng pamilya ko sa Pinas pag Holy Week eh. Magkakasama kami sa dagat. Talaga namang nakaka-relax pag andito ka kahit ilog lang. Iba pa din yung pakiramdam pag nakaapak yung paa mo sa buhangin. At yung simoy ng hangin ay napaka-fresh. Nagsimula na nga yung iba mag-ginom at kinuha ko na din yung drinks ko sa ref. Kinunan ko na din sila ng mga iinumin nila. After namin, nagpahinga muna kami at nagtsikahan. At dahil bored na mga bagets, bumuwa na din kami sa tubig at nagtampisaw sila doon. Enjoy na enjoy sila kahit malamig yung tubig. Naalala ko tuloy yung anak ko nung nandito siya. Paborito niya din kasi magpunta dito eh. So after nga ng tita duties, pumesto muna kami at nagpahinga dahil maya-maya ay uuwi na. At bago nga mag 7 PM, nag-pack up na kami at umalis. Ito na nga ang pinakamahirap na part, ang pauwi. Kasi aakyatin namin ang binabaan namin kanina. So nagsimula na nga ang kalbaryo. Grabe napakatirik ng daan na to. At dito na nga ako dumaan sa may hagdan para mas madali. Dahil hirap ang tuhod ko. Hingal kalabaw lang naman kaming lahat, yung tipong parang lalabas na yung lungs ko sa katawan na hingal. Ganun na feeling. At tulad ng buhay, after kalbaryo ay may ginhawa. Andito na nga kami sa parking lot at sabi ko, i-start na nila yung kotse nang makauwi na. Oh, ready na yung kotse. Pakibukas na. Nakakahiya. Char lang, syempre walang may kotse sa amin dito. So ayun na nga, pauwi na kami. Same lang din naman yung view ng papunta at pauwi. Kaya di ko napapakita sa inyo, baka maumay na kayo. Etong mukha ko na lang muna i-display ko kasama yung araw.
At dahil malapit na mag-8, unti-unti na din nababa ang araw. Grabe ang ganda talaga tignan ng sunset. At dahil nga dadaan na naman kami sa pataas, same eksena ulit yung magnanay, paano makaahon gamit ang bike. So ayun lang ang ganap namin for today's video. Sana na-enjoy nyo. See you sa next gala ulit namin. Bye na, pagod na ako mag-voice over.